11. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paparihan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa inyong pangalan niya, ang mga ibigay mo sa akin upang sila'y magiging isa na gaya naman natin. Okay. Ngayon, yung salita ni Kristo na ako'y wala na sa sanlibutan ito, di ba? Kailan yung panahon na siya wala na sa sanlibutan? Noong panahon na siya ay inilubog ni John the Baptist tubig. Pagkaahon niya, bumukas ang langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos, pwede mong tawagin yun ay Logos. Word. Word. Ang word. Marami siyang ang word pwede rin sa Spirit. At yun yung pinakatumbok na ibig sabihin ng word Spirit. Plano talaga ng Diyos kung bakit siya lumalang ng isang creation, tatahanan niya. Yan ang plano ng Diyos. Okay? Now, yung sinabi niya, wala na ako sa mundong ito, ibig sabihin nun, na-connect si Kristo sa Espiritu ng Ama. At yung Espiritu ng Ama, kung connect sa Kanya, yun yung panahon na si Kristo, sabi ko, kapag nangyari sa inyo, nangyari sa Kanya, nangyari din sa atin, you are out of this world. Nandito ka sa mundong ito, pero wala ka na sa mundong ito. Kasi, sa time na yon, may pinaliliwanag na si Kristo, may sinasabi siya patungkol sa kaharian ng langit, patungkol sa langit, patungkol sa Ama, patungkol sa Diyos. Hindi na yung maintindihan ng tao. Maintindihan ba ng tao na sabihin ni Kristo, ang Ama ay nasa akin? Hindi na naintindihan yun eh. Diba? Pastor, paano daw papaliwanag yung Ama ay nasa akin? Sige pa, i-straight mo. Oo nga. Yun na yun. Yung, ang Ama ay nasa akin, ano? Sinasabi niya. May mga katibayan dyan eh. Sabi ni Kristo, huwag ninyong, sabi niya, huwag ninyong pangakuhin. Sinabi siya na, Yan, hindi, yan. yung mga ginagawa niya, Kunik mo doon. Kung hindi kayo naniniwala, hindi ko naniniwala sa akin. Paniwalaan nyo na lang. Yung person sa kanyang sarili, personal sa kanyang sarili, Sige. hindi naman kasi siya naparito para pakilala sarili niya eh. Ang pinaka-main motive ni Kristo, kaya siya lumitaw sa mundo, ang purpose niya, ipakilala niyo yung Ama. Ipakilala niya ang pangalan, gawa ng Ama, plano ng Ama. Yun yung logos. Kaya si Kristo hindi dito naparito para sa sarili niya. Kaya sinabi niya, huwag niyo yung paniwalaan, titignan niyo yung ginagawa ko. Kasi yung ginagawa ni Kristo, ebidensya na yun. Nasa Kanya ang Diyos. Ano ba sabi ni, ang sabi ng isang Pharisee ba yun? Si Nicodemo, hindi mo magagawa ang bagay na yun, except God is with you. hindi nakakagawa kung wala. So, diba sabi doon? Yun ang isang ebidensya na nasa kay Kristo ang Diyos. Except God is with you. Magagawa mo lang yan ang Diyos. Itong word Spirit. Pag pinasa niyo John 1:1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. Papasa ka na lang And kay the Word Ate was God. Regine. Nire-record din naman si Ate Regine. Video yan eh. Hindi naman yan. Pwede ba? Kasama na lang si Brother. Sabi niya, Papasa ka na ng mamaya. Burahin mo. one is yan, Brad. One is yan. Yung Jan 1:14 daw. One is nakakalusot daw sana. Kung wala kang Jan 1:1. Sinabi ni Buloy. Sabi niya, nakalusot sana siya sa Jan 1:14 kung wala kang Jan 1:1. Nakalusot ang John 1:14. Kung wala sana kang Jan 1:1. Wala yung John 1:1. Kasi yung nasa ng Bible, iba eh. Ibig niya sabihin? Yung verbo. Jan 1:1. Verbo ay naging Diyos. Ang verbo ay naging Tignan nyo sa John 1:1. In the beginning was the Word. John. And the Word was with God. Hindi. Pag pinag-usapan natin ang Diyos, God, yes, you cannot separate His Word. Tama yung sinabi niya. Kasi just the report. When we talk about God, there is something with God. Yan And this God, there is something with God, and that is the Logos. Kasi para maintindihan mo talaga ang Diyos, pamamagitan ng Logos, pamamagitan ng Word. Right, tama. Okay. James yung Bible binabasa Ito yung timeline. Kasi pananahan ng Diyos sa'yo, ay hindi ka Ito yung Logos, ano? Ang Logos, yan ang Word. Word, Logos, yung Word. Tapos naman try si Jeremy. Oh, ako naman daan. Yan is- Sabi mo, magpapasa lang. Papasa. O, stop na natin. Ito yung timeline.